Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito po ang Tipon-Tipan sa PIA, ang ugnayan ng pamalaan at ng mamamayan. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelikas, ito po ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. At sa isang oras sa talakayan, dito lamang sa ating palatuntunan, ihatid po namin sa inyo ang update mula po sa Department of Education. Ang ating pong bisita ngayon ay si Madam Maria Teresa F. Tamayaw. Siya po ang Planning Officer ng DepEd Region 2. Alamin natin kung ano nga ba yung kanila pong mga preparasyon para po sa ating K-12 program. Parati nating naririnig ito at nitong mga nakaraang taon nung nailunsad ito, napakaraming tanong ang mga magulang, at the same time mga guro din, at syempre yung mga mag-aaral. Pero ano nga ba ang development nito? At maliban pa dyan, yung pong ating early registration program, mag-update si ma'am sa ating pong registration ng mga mag-aaral. And of course, pag-uusapan po natin ng konti yung update rin nila sa kanilang rationalization program. So, una muna, pabatiin natin si Madam Tere. Magandang umaga, ma'am, at maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon. Okay, magandang umaga, Sir Oliver. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y nagagalak at ang aming departamento ay naanyayahan sa pagtitipon na ito para maipabatid sa ating mga mamamayan kung ano man ang meron kami kasalukuyan sa DepEd at ano na nga ba ang mga magandang nagagawa namin doon insofar as our learners at mga komunidad ang concern. Una po, gustong ipabatid ng aming Regional Director, ang ating bagong Regional Director na si Attorney Sebastian G. Tayaban, na ang kanyang apology. Kasi gustong-gusto niya sanang siya ang nandito sa inyo at nakaharap. At kasi gusto niya nga, kasi bago lang siya, in fact, he just started with us last December 2. Yun ang official day niya na pagiging regional director natin. However, dahil nga sa ongoing rationalization natin, may mga bisita tayo, mga USEC at mga high-ranking officials from the central office na darating today to help us with our rationalization, especially sa placement and assessment ng mga tauhan para sa gayon ay makapagsimula na tayo officially sa transition ng ating rationalization, yung tinatawag natin new structure for DepEd. Okay. So, si Attorney Tayaban at ang aming Assistant Regional Director na si Ma'am ARD Cora Barrientos, muli ay humihingi ng paumanhin na wala sila. Gayon pa man, pinadala nila ako para ipabatid nga sa inyo ang mga magagandang mensahe mula sa amin sa DepEd. Yes, oo. Bagamat nais din natin sanang makadaong palad itong bagong regional director natin, Director Sebastian Tayaban, ay nagpapasalamat na rin tayo. At least nandito po kayo para magbigay ng update sa atin pong mga mag-aaral, sa mga magulang, at syempre sa taong bayan, hinggil po sa effort na ginagawa ng Department of Education para mapaigi palalo ang ating serbisyo tungo sa atin pong sinasabi nga nating globalization ng ating education sector. Sa ating mga media friends, alamin natin kung sino-sino ang ating mga kasama dito sa pamamagitan ni kasamang Ginny Valentin Bakiran. Good morning, Ma'am. At kami po, ang mga kasamahan sa media ay nagagalak na makasama po kayo sa araw na to. Nandito po ang ating TV host ng Clearview Cable, si Madam Lorna Pascual. Narito po ang ating rep from Bombo Radio, Bombo Marvin Kangkang. Yan. At syempre, ang walang kupas, si Mami Digna ng RPNDCTG, we have Mr. Benji Deiro, PIA. Ang ating mga kasamahan, ang ating cameraman, si kasamang Tony Goyagoy, Modesto Ferrer, at syempre kasasamang Alvin De Los Santos at ang ating mga OJT students from the Cagayan State University. Thank you very much, kasamang Ginny. And of course, kasama rin natin ang ating mga technical people sa RBC Cable, sina kasamang Chabi Tabalanza at Elon. And of course, sa Clearview, si kasamang Marshall Bakiran. At sa Radyo ng Bayan, kasama natin si kasamang Letlet Taliping at si kasamang Ronnie Mape sa kanilang transmitter side. Mamaya makakasama din natin ang iba pa nating mga kasamang media practitioners. Unang-una, sa ating paksa ngayong umaga, ano nga ba ang nangyari na sa tinatawag na
K to 12 program. Actually, ang original name nito, K plus 12. Pero ngayon, naging K to 12 kasi hindi daw dapat idugtong, kundi talagang kabahagi ang kindergarten hanggang sa senior high school ang ating pong programa sa Department of Education. Ma'am, kumusta na po? Itong dati, controversial, pero ngayon parang unti-unti na rin pong natatanggap ng pamayanan ito pong programa ng ating pong pamalaan. Okay. Nagpapasalamat kami sa pagtutulungan ng lahat, particularly ng mga local government units, mga officials ng local governments, at ng mga kagaya ninyo sa media, dahil na ipapahatid natin ang kagandahang maidudulot ng K-12 program na ito. Kung ating maalala, Pilipinas lang ang katangi-tanging bansa sa buong Asia na nag-i-implement ng 10-year formal education, Yes, basic education oo. system. At pangatlo, sa buong mundo na nag-i-implement ng 10-year cycle sa basic education, kasama ng Angola at Djibouti, something like that. Nagpapasalamat nga tayo dahil unti-unti sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng campaign, at awareness or advocacy, natatanggap particularly ng mga magulang ang benefits and advantages na maidudulot sa atin or maibibigay ng K-12 program na ito. Nung una, syempre, may mga resistance sa iba't ibang grupo dahil ang una, iniisip nila, dagdag gastos. Yes, oo. Pero nung unti-unti na-explain sa kanila kung ano nga ba ang K-12 na ito, naintindihan nila kung ano na at kung saan dapat patungo ang educational system natin sa Pilipinas para man lang makaagapay tayo sa pag-unlad ng hindi lang ng mga bansa sa Asia kundi sa buong mundo. Kasi kung iisipin natin at lagi-lagi nakikita natin sa mga television, sa mga news, yun nga lang, para lalo pa tayong umunlad sa lahat ng aspeto, kailangan natin talagang iagapay. We align our educational system para maging globally competitive tayo talaga. Okay. Sa atin po, sa region, Madam, meron po, alam po ba ninyo kung ilan po ang enrolled ngayon? Kasi parang ilang taon na po na-implement ito? Ang K-12, last year, ng 2011, 2012, nag-start tayo syempre sa Universal Kindergarten. Okay, oo. So last year, 12-13, nag-start na tayo ng grade 1 at saka grade 7. Okay. Kasalukuyang, ang 12-13, syempre, 12-13, nag-start tayo ng grades 1 at grade 7. At saka kasalukuyan, we are implementing yung curriculum ng grade 8 at saka grade 2 sa Okay. elementary. So, wala pang junior high school? Wala pa. Okay. Ang junior high school is expected to be rolled out or in 2016. Okay, oo. Kasi tatapusin nila yung 8, 9, 10. 19. Tapos, junior high school, senior. 11 at senior high Oo. school. Ilan po ang enrollees po natin ngayon? We have more than 400, basically for the whole elementary now, we have Oo. a little less than 500,000. Okay. At sa secondary, a little less than 300,000. But we are just glad na sa kinder natin, yung enrollment natin, dahil nung nagsimula tayo sa implementation ng Universal Kindergarten, kung saan lahat dapat ng 5-year-old children ay naka-enroll sa kinder. 5 years old. 5-year-old children, dapat naka-enroll sila sa mga kinder schools natin, whether sa public or private. At yun ay ayon sa isang Republic Act. However, we still accept enrollees na mga beyond 5 years old sa kinder system natin dahil ang full implementation ng Universal Kinder na yan is 13-14. So, expectedly dapat yung school year 14-15 wala nang kinder na more than 5 years old. Wala nang 6 years old. Pero paano yun, ma'am? Halimbawa po, hindi talaga siya nag-kinder ng hanggang 6, 7? 7? Hanggang 7 lang dapat, ma'am. Paano po yun kung hindi po siya nakapasok pa rin ng kinder ng 7 years old na siya? Oo. Wala naman tayong tinatanggihan. Oo.
this is something that should be made clear to Yes. everyone. Wala tayong dapat tanggihan na gustong mag-aral. Especially sa mga public schools, lahat tinatanggap natin. So they will be placed, may tinatawag tayong mga SPED at titignan natin kung saan sila pwedeng pumasok, whether sa formal grade 1, 2 ba, or meron tayong tinatawag na alternative delivery modes. Yung alternative delivery modes na yan, they are not stopgap measures. Ito yung mga ibang pamamaraan para maiagapay natin yung mga learners natin na yan na hindi nakapasok doon sa edad nila kung saan sila dapat papasok na isang baitang. Oo. Okay, we welcome first yung ating mga kasamahan, si kasamang Gani ng ABS-CBN Cagayan Valley, and of course kasamang TJ ng FB and DZCV. Okay, sa ating mga kasamahan, may question? Yes, kasamang Bench. I would like to know the development of the implementation of the mother tongue based, because in the region before na-implement na yung mother tongue based pero hindi pa ready yung materials natin. So to the extent na the Ibanag children, the grade 1 children, they have to attend the Filipino classes, and then of course the Ilocano, of course may Ilocano materials na, but the Ibanag sadly hindi yata nagawa noong na-implement. But then it seems like okay na ngayon. Lahat ng mga materials for the mother tongue base is ready na. Okay, so kumusta na po yung implementation sa mga mother tongue based, ma'am, as far as the Ibanag is concerned, considering na the region, the entire region, we have so many indigenous tribes, and among all these indigenous tribes, isa lang ang pumasok sa mother tongue base. And this is because of the efforts of Vice President Binay pa nga. So, gusto ko malaman kung kumusta ng implementation sa Ibanag, and then what will happen to the other indigenous tribes na hindi kasali sa national program? Thank you, sir. Actually, ang isang mother tongue na kasama dun sa 12 na na-pilot na mother tongue approved is Iloco or Ilocano. However, nagpapasalamat tayo sa Ibanag Heritage Foundation nga sa pamamagitan ni Vice President Binay dahil natapos na natin ang orthography ng Ibanag language para doon sa MTB-MLE natin. As to implementation, hindi ako sigurado, sir, kung nag-i-implement na sila sa schools, because ang latest development is nagre-reproduce tayo nung mga materials ng Ibanag for the Ibanag MTB-MLE, kasi yung pagbuo ng orthography ng Ibanag na yan will take about a year or more, kasi it has to pass through several stages, yes. Like it also has to pass through IMCS and through culture, national culture. Kailangan ng approval ng mga yun kasi kailangan nilang i-check lahat ng detalye. But as to implementation, ang latest is we are in the process of reproducing these materials ready for use, especially by the Ibanag group. For your other questions, like how about the other indigenous? For Nueva Vizcaya, there is a certain group trying to organize themselves to come up with the Kalanguya Iwak. Also because it is, I think, the biggest tribe in Nueva Vizcaya. Almost all Vizcayanos belong to that particular tribe, Kalanguya Iwak tribe. And we are just so happy that these particular IP groups are coming out in the open kasi alam nyo, noon, pag sinasabi natin, when we gather data at sinasabi mong IP, yung iba parang merong nahihiya na mag-aaming na they belong to IP group. But eventually, when we have the IP education na and awareness campaign on why IP, why do we have to be so proud of our tribes or to the group where we belong, at mula noon, napapansin natin nag-i-increase ang datos. Umaakyat ang datos. Yung dating nagsasabi na hindi sila kasama sa mga IP groups, ngayon kasama na sila and they are just so proud to advance
or to just share information about their culture, kung ano man yung nasa kanila. And one particular factor that may hamper yung ito, pagbuo natin ng mga ganyan is because we have decreasing number of elders who could just share huge information about their tribes. Oo, kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta gagawa lang ng mga materials na hindi genuine at hindi nanggagaling sa mga totoong nakakaalam ng mga Okay. yun. So at least For Ivatans, yes. also for Ivatans, I think they are starting with their MTP. Oo, MTP, sir. So at least may development May yung development. ating mother tongue based teachings sa ating elementary, ma'am. Elementary po Yes, yun. sir. At idagdag ko lang, sir, yung MTB-MLE natin, yung mother tongue base, yes. Nag-finalize yung 2013, one of the major accomplishments of DepEd is maraming mga guro ang na-train sa pag-finalize ng mga instructional materials na yan at saka teaching guides, teacher guides. So, noong 2013, na-finalize sila and hopefully for this school year, pag tapos na lahat, lalabas na yung mga yon para magamit na ng ating mga learners sa kanilang mga paaralan. Yeah, perhaps, sir. Because 2013 lang na-finalize yun, kailangan dadaan ulit sa ibang mga proseso pa para to ensure na walang mga lapses, na walang pagkakamali, walang mga errors, especially na lalabas sila in the form of books, learning materials. Okay. Yes, sir. Si Madam Lorna. Okay, ma'am. Good morning, everyone. Ma'am, saang bansa ho, sino pong anong bansa nag-introduce po yung itong K-12 system na ito at sino pong educator po ang nagpakilala po nito? At pakisabi po kung ano yung mga advantage po ng K-12. Hindi ho ba, yun lang ko nasabi nyo kanina na ito'y dagdag gastos pa po. Dahil sa haba po K-12 sistema po ng edukasyon ngayon. Sorry, Mama, I have to be very honest. Itong K-12 na ito, as to the legislator, I'm not certain kung sino yung particular legislator nito, but I believe it's a concerted group, effort of all groups, because looking at Bologna Accord, yung sa European at saka yung sa Washington, tinignan ng kabuuan ng DepEd at saka mga legislators natin ang ano na ba ang meron tayo ngayon sa ating educational system para masabi nating nakakaagapay tayo sa pag-unlad ng iba pang mga bansa in terms of education. Kasi nga, napansin natin na sa ibang bansa, ang graduates, for instance, natin ng mga engineering, or even engineers, certified engineers, are not really accepted as engineers in other countries. Dahil nga sa kakulangan sa bilang ng training sa formal schools. Kaya ang DepEd tried to push yung K-12 na yan. First nga, yung K+12 dahil pilit nilang hinihiwalay noon ang kinder sa formal schools. But now, K-12 dahil ang kinder kasama siya sa kabuuan ng basic education natin, ma'am. So, sa matatawag natin na unti-unti natatanggap ng lipunan natin yung K-12 na yan, the fact na yung mga magulang sa ngayon are already interested and are asking kung ano ba ang maidudulot ng K-12 na yan, especially pagdating nila sa junior high school na nila, ma'am. Okay, ma'am. So pagdating to sa junior high school, do you mean, let us say, yung estudyante na yon, hindi na siya napagpatuloy for college, is he or she is already handa na siya para pwede na siyang mag-work for, let us say, dun sa mga tinatawag nating meron tayong mga vocational courses, yung mga skilled natin. So, actually, ma'am, yun ang pinaka-purpose ng K-12 na after a student shall have finished yung buong
K-12 program na yan, they are already employable. Ibig sabihin, the skills that they have acquired so far in the schools would make them capable for employment na, ma'am. Like, they will be issued their certificate of competencies or national certifications in accordance to standards of TESDA, ma'am. So, sa kabuuan ng pag-aaral nila, particularly when they reach their junior high schools, mamimili sila sa 3 tracks. Meron tayong tracks na tinatawag na pagpipilian nila kung ano ang kukunin nila. Meron silang academic, meron silang technical vocational livelihood, meron silang sports and arts. Yun, at saka under academic, may mga strands yun, ma'am. So, pipili sila doon at DepEd would like to ensure na after mag-graduate or magtapos ang isang mag-aaral sa senior high school, either pipili sila to continue their college education or ready na sila for work, for the field of work. Okay, sige. Pero bago yan, we acknowledge Madam Teresa Campos ng DWPE. Yeah, in reaction to yung sa question ni Lorna, no, ang K-12 is it's nothing new as far as the Western world is concerned. Yes. With due respect to DepEd, actually late na tayo. Nearly all the countries in Southeast Asia, Yes. the whole world is into K-12. Tayo lang ang na-late na. Oo. That's why yung sabi nga ni ma'am, that's why sometimes yung mga engineers natin doon, they are not engineers as far as the other countries is concerned. kulang Dahil nga yung dito. years. So it's good for DepEd na finally nga nakuan ito, na-realize natin ito. Yes. So doon sa tanong na kung sino nagkuan, of course, this is sa Congress ito, it's LO, pero masasabi natin na we are now on the right track siguro as far as courses is concerned kasi nga sana matagal nang ginawa ito di ba? Actually, Yun lang. oo. This is a Republic Act. Actually, it's Republic Act 10533, enacted by Congress. This is called the Enhanced Basic Education Yes. Program. Okay. Si Madam Digna Pagulayan. But before that, we acknowledge Sir Sim Dilan of Philippines News Agency and Sir Tony Aliangan. Yes, Madam Digna. Thank you, Ver. Good morning po, ma'am, at good morning po sa ating lahat. For clarification lamang po, yung mga grade 6 ngayon, sinasabi nila nag-graduate sila. And then after that, papasok sila ng first year high school. Grade 7. Yeah. Yun na nga po. Ang gusto lang natin i-clarify is kasi pag tinanong mo yung bata, anong year ka na? First year high school. Doon sa mga pumapasok sa high school. Now, ang ano natin, ma'am, is pagkatapos ng grade 6, papasok sila ng first year high school. So you consider that grade 7, Yes, ma'am. grade 8, Yes, ma'am. grade 9, grade 10. Yes, Yes. ma'am. So fourth year. Yes, ma'am. Supposed to be fourth year yun, ma'am. So Oo. saan pumapasok yung K-12? Meron pa bang additional na 2 taon for the high school? Oo, ganito yun, ma'am. Okay. Actually, yung curriculum na yan, nag-start nga tayo ng phase rollout. Ibig sabihin, unti-unting pag-implement ng K-12 na yan. So we started with grade 1, definitely, and grade 7 last year. So second year ng implementation natin, we have grade 2, implementing already the K-12 curriculum, at saka grade 8, which is equivalent to second year high school. Yung currently, third year high school ngayon, at fourth year high school, we still call them High school. third year Yes. at saka fourth year. But for the first year and second year, grade They are 7 and grade grade 8 8. na sila, ma'am. Oo. So that by next year, yung grade 8 ngayon will Grade become 9. grade 9 Oo. until they reach their grade Grade 10. Yun yung 4-year na high school natin. Yes, ma'am. So when they reach grade 11, that's their junior, and then grade 12 would be their senior high school. Oo. Yes, ma'am. So, ngayong sa taon- elementary naman, Oo. ngayong year na ito, grade 2, nag-i-implement ng K-12. Yung 3, 4, 5, and 6, yung old curriculum pa ang ginagamit nila. Oo. ma'am. So yung grade 10, ma'am, hindi pa sila mag-graduate. Hindi pa, ma'am, because Okay. they will have to go through grade 11. Grade 11 and 12. grade 12. 12. Oo. That would complete now the cycle nung K-12.
Okay, So, thank you po. correction din siguro dun sa mga estudyante na hindi nila alam na hindi sila first year high school ngayong Kaya taon. nga They eh. are grade 7 this They are year. grade 7. Oo. At saka yung second year high school, wala nang second year high school ngayong taon. Grade 8 Grade sila. 8, oo. Okay. Kaya doon sa pag-prepare natin ng mga reports nila, for instance, report card, makikita mo na doon yung mga first year ngayon, second year, grade 7, grade 8 na. But for the third year high school pa lang. Okay. Siguro, before that, i-update natin, ma'am, with this K-12 program, kumusta naman po ang effort ng Department of Education as to manpower? Kasi dati-rati, ito sa naging problema. Paano daw ba yung mga teaching force natin? Dati nagkukulang tayo, Diyos lalong kukulangin dahil meron kayong ilang taon na sa inyo muna yung mga bata. Okay. Sa ngayon kasi, I think wala pang masyadong problema. Wala pa tayong kasi in place pa yung buong 10-year Yes, period natin oo. plus yung kinder, However, even with that, continuously every year, nagpapacreate, we propose for creation of teacher items to fill the gaps. Kasi kung napapansin niyo, marami pa tayong kakulangan in terms of teachers. Yes. For last year, 2013, we are just so glad na ang Region 2 kabuuan ay nabigyan ng 1,889 teacher items, teacher 1 items. At 254 out of that 1,889 na yan ay napunta sa kinder. 200? 254 napunta are kinder items, kinder teachers, to handle yung kinder classes na yan. Yes, ma'am. Kasi nag-increase tayo, sabi nga natin, because of our concerted efforts, pati ng mga media, nag-increase talaga yung enrollment natin sa kinder. So parents were made aware na dapat, pag 5-year-old ang mga anak nila, kailangan nasa kinder programs na sila. Nasa Okay. kinder Ma'am, classes na sila. paglilinaw lamang po natin, yung 1,889 ngayong taon po na-implement. 2013. Ay, 2013 pa, Yes, so sir. last year. 2013. Oo. At ngayong taon na ito, meron tayong 779 or 789 na new teacher items na mabibigyan. So, unti-unti, every year, as we go by, napupunan natin ang kakulangan natin sa teachers na yan. At hopefully, ang target natin is by the end of 2015-16, Opo. when we start with the 2016 senior high school or junior high school, mapupunan din natin ang kakulangan natin sa mga infrastructure in terms of classrooms, school buildings, and other facilities. Ano yung effort ngayon, ma'am, along this line? Kasi alam din natin kulang din tayo dito. Anong ginagawa ng DepEd? We are trying to validate kasi, submission ng data is through online. Meron tayong Okay. tinatawag na Enhanced Basic Education Information System kung saan lahat ng school heads, ito tandaan natin, yung mga school heads, elementary man or secondary, sila ang nagsasubmit ng data nila online. So that we expect na yung datos na yan na sinasubmit nila online are true and accurate data. So we rely on those information and we will know whether a particular school will have shortage in terms of teachers, classrooms, and other facilities. So pag nakita natin doon sa system natin na yon ang kakulangan na yan, we try to validate. Meron din tayong mga DepEd engineers, kasama din natin ang mga local government units sa pagva-validate na yan. And sa end natin sa divisions at sa regional offices, we propose for funding ng mga construction ng classrooms, creation ng teacher items. Saan magagaling, ma'am? Sa DepEd? Merong allocation from DepEd? Yung classrooms natin is DepEd but DPWH implemented. Okay, Sila oo. kasi ang government arm to implement, especially sa construction. Okay. Clarification Yes, Madam pa rin, Digna. Bear. Doon sa grade 9 and 10, supposed to be na third year and fourth year, meron po bang pagkakaiba sa mga subjects, ma'am? Yung curriculum natin na yan, ma'am, meron siyang may tinatawag tayong spiral progression, ma'am. Ibig sabihin, kailangan sa curriculum ng K-12 na,
example lang ito. Kung kagaya dati na ang chemistry, for instance, or or biology is nasa second year lang, chemistry is nasa third year lang, physics nasa fourth year lang. Ngayon, sa first year pa lang, yung kabuuan ng mga yan, nai-introduce na para pagdating nila sa higher levels na is unti-unti na pe-perfect nila yung ano man yung nilalaman or content or context ng mga subjects na yan. Kagaya din ng sa math, kung ang algebra, mga ganyan, na-introduce lang siya sa high school. Ngayon, kahit sa elementary, na-i-introduce na sila. So yung 11 to 12, nag-uumpisa na sila for college Yung in 11 preparation. Yung 11 to 12 na yan, ma'am, may core subjects tayo. May mga core subjects tayo, kagaya ng mathematics, meron tayong literature, meron tayong communication, may social sciences, 7 actually yung mga core subjects na yan. At pagdating ng grades 11 and 12 na yan, pipili sila, ma'am, kung saang track, meron tayong tinatawag na track, kung saan sila pipili. Ano ba ang inclination ko? So, pupunta ba ako sa academics, sa technical vocational livelihood, or pupunta ba ako sa sports and arts kung doon ang linya ko? So, pipili ang mga estudyante. So, ang effort na ginagawa ng DepEd right now is trying to conduct survey among external stakeholders, like kinakausap natin ang ating mga LGU, ang ating industry. Ano ba ang industry na meron sa atin ngayon para alam natin kung saan natin i-guide ang ating mga estudyante. Like, nakikipag-usap din tayo sa CHED, nakikipag-usap tayo sa TESDA, sa DOLE, DTI, and all other groups na pwedeng makatulong sa atin. So ito, in effect, yung K-12 program na ito, ma'am, is not the sole responsibility of DepEd, but it is the concerted efforts sa pagtutulungan po ng lahat ng sektor. Okay. So talagang marami pang dapat i-clear along the implementation of K-12 as a subjects and lahat ng mga. But anyway, maganda yung update dito dahil na una is natugunan yung problema nung una kulang sa teacher, unti-unti kayong nagpo-posisyon ng mga teacher items and ang ating infrastructure facilities hopefully hindi ito pababayaan ng ating pong mga partners and hindi lang DepEd yata, parang maging mga local officials ay even nagpe-pledge din sila. Yes. Ang strategic plan namin sa DepEd is we are hoping that by the end of 2013-14, we are able to close the gaps. Ibig sabihin, kung ano man yung pagkukulang namin in terms of teachers, classrooms, hopefully na matugunan natin lahat. But of course, there are times when there are intervening factors beyond our control. Like, maraming pagkakataon na gusto man natin i-implement ang isang particular program na may mga pagkakataon na we cannot immediately implement because of factors beyond nga our control. At nagpapasalamat din tayo sa mga local government units dahil sa tulong nila at tulong ng lahat-lahat ng parents, PTCA, and even non-government organizations. Maraming tumutulong sa atin. May mga nagdo-donate ng classrooms. In fact, kahit mga dormitory, to ensure na wala tayong mga school leavers, maraming nagbibigay noon. Sa LGU naman, they pay honoraria of teachers para lang to ensure na lahat ng bata ay hindi magrereklamo na congested sila sa schools o sa classrooms para matugunan pansamantala ang kakulangan natin. But DepEd on its part, ay pilit na nagpro-propose ng mga creation ng teacher items para sa ganon lahat ng LGU paid teachers ma-absorb na sa national plantilla dahil alam natin of course ang malaking disparity in terms of salaries. Kasi malayo naman kasi. So that's why DepEd, ang pamunuan ng DepEd, nagpapasalamat tayo kay Secretary sa pamunuan natin dito sa Region 2 dahil we try to debate and argue the need for such creation of items para nga
Kasi nakakaawa yung mga teachers, the same ang efforts nila, the same. Sometimes, ang masakit, ma'am, sila pa yung na-assign sa malalayong lugar that they have to travel o Yes, kaya yes. dadaan sila sa ilog, sa bundok, tapos Yes, oo. lesser ang pay nila as Oo. compared to the teachers na nakakuha ng item. Oo. Kaya nga, sir, ang DepEd, inuulit ko, yun ang, siguro kung matatawag natin main accomplishment, yun ang major accomplishment natin because in terms of human resources, tinitignan mabuti ng ating pamunuan kung ano yung nakakabuti para sa lahat-lahat. LGU paid teacher ka man kasi ang laki. Imagine mo if teacher 1, for instance, would receive between 18 and 20,000. LGU paid teachers would receive as much as 5,000. Yung iba pa nga less than that, but they have to for love of our learners. Gusto nilang makatulong and of course yung opportunity also to be absorbed later on. Okay. Madam Lorna, then mamaya si kasamang Okay. TJ. Okay, ma'am, napag-usapan na ho natin yung sasabing sa construction po ng mga buildings, classrooms. Okay, ngayong 2014, magkano naman po ang alokasyon na kailangang budget sa Department of Education? At doon po sa nabanggit kanina, yung mga subjects, kasi po sa third year at fourth year, aware po tayo na itong mga anak natin, itong mga estudyanteng ito, ay meron silang subject, meron tayong tinatawag na electives. Itong electives na to katulad ng cosmetology, so ito ay nakaano to sa sa vocational course actually sa TESDA. So ito ba yung sinasabi natin na if in case itong mga estudyanteng ito ay hindi sila papalaring mapunta sa kolehiyo, okay, ito na yung pwede nilang mga magiging trabaho, pasukan, ito pa yung advantage po ba? In terms of the financial aspect, ma'am, ng classrooms, for classroom constructions, kasi hindi lang yun ang kabuuan. Ibig sabihin, meron pa kasi tayong mga repairs ng pwede pang mga classrooms or school buildings at ito ay nakalad sa DPWH but of course in direct collaboration with the Department of Education. I am not so much privy as to the exact financial aspect of it, but in terms of number of classrooms, for 2013 meron tayong kabuuang 283 classrooms, ma'am, na tinarget. However, mas marami ang ongoing at only 66 pa lang ang completed. Why? Because of, alam natin yung mga pangyayari, the immediate past months. Of course, we have the natural calamities. At ang isa pa siguro is yung hindi natin maitatago. Sometimes yun ang common na sentiment namin, yung delay in the downloading of funds. Oo. So, but it's good that we have new development in terms of downloading of funds. Hindi na natin kailangang maghintay ng mga SARO galing sa DBM or sub-ARO galing sa central office. Dahil ngayon yung GAA natin is already the release document. So kung ano man yung pondo na makikita natin sa GAA natin in January 1, dahil yun na ang first day of implementation, pwede ka na kagad mag-implement. So mapapadali na, hopefully, yung mga construction natin, mapapadali ang pagtugon natin sa kakulangan sa mga classrooms at including water and sanitation at mga toilets natin. Okay. Si kasamang TJ. Good morning. Ma'am, paano natin tugunan, paano natin ipapaliwanag sa mga magulang? Dagdag 2 taon, dagdag gastos. Oo. Actually, inaamin natin nung una medyo even among us Yes. within Kahit tayo DepEd, rin, yun din ang question when natin. nung hindi pa natin alam kung ano ba talaga itong K-12 na ito, kasi as a parent, speaking as a parent, inisip natin, dagdag 2 taon, so gastos pa yon. But, of course, there was a deeper study on the benefits or the pros and cons of the K-12 program. At yung dagdag 2 taon na yan, actually is not dagdag gastos, kung tutuusin. Kasi mas marami yung benefits na makukuha natin. For instance, doon sa 2 taon na yan, ang mga anak natin will be, the skills that they have and the potentials that they have will be developed to its fullest. Kasi doon, depende sa track or field na mapipili nila. Sir, for instance, sa technical vocational livelihood ang inclination ng mga anak natin, at
titingnan natin yung mga schools na nag-o-offer ng ganong track, at doon, madedevelop na yung skills nila, ma-enhance lalo kung ano yung meron sila. At pag mag-graduate sila ng senior high school nila, ng K-12 program, mabibigyan sila ng Certificate of Competency or National Certification, manggagaling sa TESDA, that would make them employable na. So either self-employed sila or they will get employed in some industries na meron tayo dito sa ating If komunidad. only, ma'am, na mafa-follow yun, ay talagang gain pa ng parents. Yes, Kasi definitely. kapag pag-graduate niya ng grade 12 or the senior high school, pwede na siyang Mag-start ng mag-start, business. magtrabaho. And then while kung gusto niya mag-enroll sa college, first year college, and then meron siyang sariling pagkukunan. Yes. In fact, dito sa program na ito, meron tayong tinatawag na earn while you learn. Yes. oo. Kasi magkakaroon sila ng live laboratories. Like for instance, pag nasa cosmetology sila, habang pinapractice nila kung ano man yung skill nila, nababayaran na sila. Sa agricultural, ganun din. Sa farming, ganun din. Kung depende nga sa track kung anong pipiliin Okay. nila. We will give opportunity to Advantage. others to ask question also. Kina Ma'am Tere, kay Sir Marvin, kay Sir Sim, kung sino pa. Oh, Sige, si kasamang Tere. Mamaya daw, sige, kasamang Lorna. Okay, ito na. Ma'am, napag-usapan po natin yung sinasabi po ninyo kanina. Again, go back to classrooms, yung natin sa ng bilang ng mga guro, mga teachers ngayon dahil nga dito sa K-12 system na ito. Ito, naririnig ko to most of the time sa elementary. Itong problema sa libro. Ano po? Hindi ho ba nanggagaling po yung kasi ngayon sa totoo lang mama may mga lumalabas na mga private ito may Bebenta. transaction po dun sa loob ng eskwelahan sa principal, mga ganon. Alam po ba ito ng po ninyo, departamento po ito na imbes sana, kaya nga public schools nakakatulong po tayo mostly dun sa mga hindi kayang bumili ng libro. Paano po itong problemang ito na yun na nga may nagbebenta po doon sa loob ng lalo sa mga kinder, ang mahal po for that 1,000, mabigat na po doon sa mga hindi Parents. makaka-afford ng mga parents. Yung kinder pa lang po 1,000 ng libro at 4 na piraso lang po yan. Okay, oo. Ano ba yung oo nga? Wala Yung sa bang, libro, wala ma'am, bang anong libreng libro, development ma'am, sa for book? kinder? Bang ganon? In terms of textbooks, ma'am, everything, all textbooks should be provided by DepEd. Kasi meron tayong IMCS na tinatawag na Instructional Material Center, ang DepEd, accredited, na siyang nagre-reproduce ng mga textbooks ng mga ating mga mag-aaral, ma'am. At itong mga textbooks na ito ay ginagawa ng mga guro at mga DepEd officials. Dumadaan ito sa proseso, ma'am. May textbook evaluation tayo na tinatawag. Yung sinasabi ninyo, ma'am, na at libre itong mga ito. Libre. Oo. Binibigay ng DepEd, binababa ng IMCS sa mga schools natin through our division offices. Yung mga schools, alam namin, kasi minsan dumarating sa amin yung mga problema or mga, not necessarily complain, kasi minsan Yes, yun ang problema natin, wala naman talagang nagko-complain, ma'am. Pero talagang meron, ma'am. Kaso Pero- lang, hindi naman compulsory, I guess. Hindi compulsory. Yung mga pagkakataon na may mga nagtitinda na mga private sa Oo. mga schools, they are not really consented to by DepEd. Actually, they are not allowed by our leadership. However, dahil sa tinatawag natin empowerment ng PTCA ng mga schools, ma'am, where they have to agree whether they should buy or they don't, nasa kanila po yun. Ang parents are not really forced to buy. Yes, Kung oo. hindi nila kaya at ayaw nila, hindi po sila pinopersa ng DepEd, ma'am. Kasamang Tere. Thank you, kasama Oliver. Good morning po, ma'am. Sinusuportahan din po ba ng DepEd ito hong mga naumpisahan din po na ilang mga private schools sa elementary and high school, yung paggamit po ng mga e-books, pagkakaroon nila ng mga tablet, nasa ganun, hindi na daw ho sila magkakarga ng mga
mabibigat na mga libro. No? Kumbaga sa isang tablet na lang, nandun na lahat yung mga kailangan nila sa mga subjects. Social ang mga bata, di Oo, ba? alam Kasamang natin tere. na sa mga private lang. Sa Sige. private lang talaga yan kasi Oo. nga can afford. Oo. Pero syempre kailangan hindi rin magpahuli Yes. ang mga nasa public school. So, I am just Oo. curious kung meron din po bang ganun parang na-pilot na school ng DepEd sa ganito pong uri ng pag-aaral ho ngayon ng ating mga estudyante. Sa aking pagkakaalam, ma'am, being in charge of the planning unit, kung saan kami ang repository ng data and information, sa Region 2, wala akong alam na pilot na ganyan. Oo. However, in the event, ma'am, na may mga ganyan sa Region 2, of course, kami sa DepEd ay matutuwa na magkakaroon ng ganyan because actually, meron tayong program ngayon ng tawag, ang acronym is MITHI. Ito yung IT towards yung advancement ng technology, especially sa mga teachers. At noon pa, we already proposed, in terms of sa mga teachers ito, we already proposed that all teachers should be given their own computer units, especially laptop. And we just envy particularly a particular city in Metro Manila kung saan lahat ng teachers na bigyan ng computer or laptops. That way na minimize yung time nilang gumagawa ng mga lesson plan kasi ginagawa na nila lahat through electronic gadgets. Parang, Oo. At natutuwa tayo, mama, at nagpapasalamat sa ibang mga NGO, Sir Oliver, na may mga nagdo-donate. For instance, ABS-CBN, yung mga ETV packages nila, it's also towards technology, advancement of technology in the teaching and learning process in the schools. Nagbibigay sila ng mga ETV packages wherein doon na-appreciate ng mga bata ang konteksto ng kanilang pinag-aaralan, especially sa science, kung saan pinapakita mo through video, ano nga ba ang kabuuan ng planet, yung for instance yung human organs, yung kasi mga ganon. ang dati nung tayo, ma'am, isang picture lang eh. Hindi nila binivisualize. Hindi siya gumagalaw. Ito, gumagalaw. Pero So, ang problema natin dyan, ma'am, sinasabi ni kasamang Tere, parang worried naman ako doon kung ang mga estudyante nakawak ng laptop, tapos yung teacher, old book pa rin yung gawa. Ganito nga Kasi kasi. hindi pa siya marunong gumamit doon sa tablet na gano'n-gano'n. Alam mo, ma'am, Siya ang nahuli ngayon sa, ano tawag yung teknolohiya. Sir, ma'am, just to cut you on that, DepEd on its part is trying also to capacitate teachers. Kailangan yun, ma'am. Pinacapacitate natin ang teachers through the help of all sectors. That's why we welcome yung anuman contribution ng other sectors, particularly ng government organization. In terms of capacitating our teachers sa paggamit ng mga technology na yan. In fact, we have one training sana for teachers on diversified learners. Kasi marami tayong fast learners, marami din naman slow. But basically, ang clamor ng ating mga teachers is to capacitate them on the use of electronic gadgets, particularly sa laptop. Because of the trend now in DepEd that we submit our reports online na. So, para hindi Siguro naman mahuli ang mga teachers, so DepEd is trying to start with capacitating our teachers. Siguro bago yan kasamang Tere, sa ating mga teachers na pa kami nanonood, nakikinig, pasintabi po sa inyo, hindi po namin generalize ang mga teachers. Naman. Meron lang po Marami iba naman. na talagang aminado tayo kahit sa paggamit ng bagong teknolohiya, hindi sila marunong. So, thank you doon. Pero yung iba talagang alam naman nila. Hindi Baka kasi- mamaya mamisquote ako doon sa salita ko. Ang nangyayari po Yes, kasi, kasamang ma'am, Tere. may ilan pong mga teachers, 'di ba? May mga nabigyan nga sila ng laptop, nabigyan ng computer, sa estudyante pinapagawa kasi gamitin yung mga basic tulad nung sa Word lang, different applications, hindi Or nila PowerPoint. Ma'am, ganito meron tayong DepEd computerization program. And nagpilot lang kasi tayo ng mga schools. But hopefully, for this ensuing school years, lahat mabigyan. At bago mabigyan ang mga schools na yan, school heads kasama ng IT teacher nila were trained, nakapacitate sila on its use, and including internet connectivity kasi ito. So kailangan, because I think a useless effort na meron silang mga computer units,
para mai-echo nila yun sa mga kasamahan nila, maituro din nila sa mga kasamahan, co-teachers nila, including sa mga estudyante ng paggamit ng mga computers na yan. So yung DepEd Computerization Program natin, including the DepEd Internet Connectivity Program, already are in line. Naka-pipeline na yun ng mga programs natin sa DepEd. Sa Region 2 is nag-uumpisa na tayo, ma'am? Nag-umpisa na dati tayo, sir. Matagal na. In fact, kasama pa natin ang DTI dito. Okay, si kasamang Sim, then mamaya si kasamang Marvin. At saka si kasamang Chile pala. Good morning, ma'am. Ma'am, iba naman ang may tanong ko, pwede? Pag kasi kaya yung, kong ano, yung sagutin, sir, kabra, kailan ho yung kabra at saka okay, ilan ang athletes na mag-a-attend ho? I am not so much privy as to number, but I am sure na February ang kabraan natin. As to specific dates, Quirino is the host province. Quirino siya. Quirino Quirino province, ang host Cabarugis, province. Quirino. Oo. 25, 28, 29. February. Next week na, actually. February. Yes, kasi katatapos ng Girl Scout naman natin. Ilan ang expected na atleta na pupunta ho sa Quirino? No, I'm not sure. Hindi talaga ako. May isang particular division tayong in charge kasi of sports, and they are now really working on and collaborating, especially on the preparation. Anyway, siguro si Ma'am ay i-verify natin, Ma'am, as to the exact number ng participants, and then we will just relate to them. Yes. Si kasamang Marvin. Good morning po, ma'am. Morning, sir. Question ko lang po, ma'am, is kumusta po yung implementation po natin din sa alternative learning system po natin? Kung kumusta po yung pagtanggap po ng mga mamamayan po natin dito pang ma-meet po natin yung Millennium Development Goal po natin na education for all po, ma'am. You are referring to alternative learning systems, not necessarily alternative delivery modes, sir. Oo. Natutuwa tayo, sir, na ang alternative learning systems ay patuloy na nag-i-increase ang kanilang enrollment. Actually, ang sabi ko nga, dapat bumababa ang enrollment ng ALS dahil gusto natin tumaas sa formal system. However, we have to remember na ang kliyente or mga learners ng ALS are the out-of-school youth, out-of-school adults, so walang limit ang age. In fact, we could see enrollees doon sa ALS natin up to age of past 60. Oo, marami na sila. For this year, malaki ang enrollment nila, more than 4,000, little less than 4,500. Whole region, yes, ma'am. Nag-increase sila by 12%, sabi nung ALS coordinator sa akin. Last year, about 3. Ang cycle kasi ng ALS is hindi kagaya ng cycle natin na June to March. Yes. So, any time of the year, pwede silang pumasok sa ating mga learning centers sa ALS. Modular kasi sila, ma'am. So, at natutuwa tayo na again, nag-increase ang completers nila. Ibig sabihin, yung mga nag-enroll sa mga ALS programs ay pinagpapatuloy nila yun hanggang matapos nila yung program kung saan sila nakapag-enroll. Okay, kasamang Jeanette. Ma'am, matanong ko lang po kung yung etong elementary po natin, parang wala po silang kahit lang introduction to computer subjects, kahit lang man yung mga parts, mga ganun, parang wala po, ma'am? I am not sure about that, ma'am, kasi ang curriculum na ginagamit natin sa elementary is yung old pa na elementary curriculum natin. But we are hoping na with the new curriculum, introduce na siya doon sa spiral na sinasabi natin, spiral progression, ma'am. Because IT, introduction of IT to our elementary pupils is very necessary. However, again, we are just too glad, ma'am, na ang ating mga pupils, learners sa elementary, hindi mo man turuan, mas maalam pa sila kesa sa atin. Yung iba, oo. In fact, magugulat ang mga teachers na sila ang tinuturuan ng ating mga pupils sa elementary. Pagdating sa IT talaga. Yun,
mas marunong silang mga likot ng mga gadgets kaysa sa ating mga teachers. Ano? Mas takot pa yatang mag-open nga ng computer ng ating mga Ang mga teachers. teachers, so sometimes, kasi sa takot na masira or what. Oo. So kung old curriculum ang ginagamit natin, talagang wala. Kasi kung old, wala talaga noon. But i-introduce. May mga eskwelahan na on their own, yun ang tinatawag natin, initiative, already are introducing. Oo. Mangilan-ngilan sa kanila kasi may mga recipients na nga tayo nung sinasabi kong DepEd computerization program, so they have to introduce yung the use of computers sa kanilang mga pupils. Ang naging problema natin dyan is yung pag-sustain dun sa mga computers gadgets natin, computer units na yan. Yes. Oo. But for now, meron na tayong na i-release sa mga schools na recipient ng mga DepEd computerization program para sa maintenance nila. Okay. Last 3 questions siguro. No? Si kasamang Jene, si kasamang Lorna, at si kasamang TJ. Yes. Ito naman is sa education and health, ma'am, no? May mga ginagawa din po ba kayong pagmo-monitor, ma'am? Especially sa mga school canteens na nagtitinda ng mga chichirya pa rin, ma'am. Tapos yung mga China na mga chocolates na minsan hindi mo maintindihan yung lasa, ma'am. Nag-monitor din po ba kayo, ma'am? Kasi marami po akong minsan nakikita na inuuwi ng mga anak ko na sabi ko, ano to, yung mga hangin, parang cola na maliit na hangin lang pala, parang ini-spray sa bunganga na menthol, which is hindi po siya maganda sa health ng aming mga anak, ma'am. Actually, ma'am, in terms of monitoring and evaluation, ma'am, due to the limited number sa ngayon ng mga ating health personnel sa DepEd, we cannot do a census monitoring. Ibig sabihin, lahat ng schools hindi napapasyalan. However, we would like to emphasize that school heads are warned and are oriented in terms of yung mga ganyan, in terms of health and wellness ng ating mga estudyante. So, kailangan sila sa school kasi meron naman tayong mga HE teachers, may mga teachers in charge of the canteen, are oftenly advised on the things or the food that they have to prepare for our school children, ma'am. And in fact, pinagsasubmit natin sila ng mga reports on the health or nutritional status of their children, so that in those reports, it should reflect na kung ano yung mga kind ng food, although hindi specific na binabanggit mo sa report, but it will tell us, the report will tell us whether we are serving the right food for our children or nutritious foods for our children. Ma'am, ano pong magagawa namin bilang isang parent kung halimbawang, yes, they were oriented on that matter, pero hindi naman po nila nakikita talaga, no? So, ano po yung magagawa namin as parent, ma'am? Pwede po ba naming picturean, tapos i-submit sa inyo, mai-report, ma'am? Alam mo, ma'am, ito naman pakikipagtulungan ng lahat ng sector, ma'am. So, it's not just the school head, not just the teachers. Sa makapunta sa office nyo, may hotline po ba kayo? Siguro, ma'am, nasa pag-uusap po ito at kailangan din maiparating natin sa pamunuan ng particular school na yan na hindi tayo natutuwa sa, di ba meron tayong mga PTCA organizations at sa pamamagitan ng mga organization na yun, kasi empowered po sila. Ito yung tinatawag nating shared governance, ma'am, na kailangan tayong mga parents sa pamamagitan ng ating organization, yung PTA or PTCA nga, ma'am, na ipaparating natin sa pamunuan ng school na hindi tayo natutuwa or alam natin na hindi tama yung mga pagkain na naibebenta para sa ating mga anak. Especially, yung mga anak natin, di ba, uso yung tray. Yes. So, kung ano yung naidadala doon, bibilhin nila yan. And sometimes they are forced to do that dahil either sa hiya or takot. Pero we are hoping again sa DepEd na walang takot. Okay, ma'am. Yes, ito po being a parent also, because I have elementary yung anak ko, napansin ko rin nga, yung penetration po dun sa loob ng mga foods na po yan, yung inspection na sinasabi po, sometimes yun na rin, hindi na rin siguro nasasaway, hindi na ano ng guro yung mind, dahil paglabas, dun kasi yung mga tindahan, yung mga may candy na laruan, o mga inuuwi, ayun po, kaya yung siguro sister, napansin ko hindi na maano nang out na sila doon sa sa school. Yes. Then ito ma'am, I have 2 questions. Okay, sa ALS po tayo. Okay, yan kasi may assessment yan Okay, if you nag-graduate na sila, may examination para makapunta daw sa first year college, yung mga ganon. Anong gagawin nyo dito sa mga estudyante ito na hindi pinalad na pumasa doon sa exam?
Then, isa pa po, itong question ka po regarding sa methods of teachings. Okay. Inintroduce na ho dito sa ating bansa dahil, if I'm not mistaken, these methods of teaching, kasi naging guro po din ako, umattend po ako before, for the regional seminar po yan ng private saka public school teachers sa Region 2 po. Held po yan doon sa Lazaret, Santiago. Doon na to, anong year na po yun, then yung seminar na ito yung ini-introduce po ito yung bagong sistema, hindi na po kasi nasanay po tayo na traditional po yung lesson plan, yung method of teaching na pina-follow natin, na gagawa tayo ng lesson plan, magpupuyat tayo. Samantala, yung in-introduce po, kung hindi ako nagkakamali, the author is the educator is American, is that McLaggins under design, something like that. The method of teaching yung bago po, sa American po yun. Ngayon, pinapractice po kasi na-observe ko din, pagpunta ko sa ibang may school, sometimes pag namamasyal po ako, ay traditional pa rin, di naman inaano nung ibang teachers pa rin yung bagong method of teachings. So traditional pa rin po yung ginagawa nila. Doon sa method of teaching natin? Ma'am, doon sa pangalawang question mo, pwede bang reserve natin for the next, in terms of yung methods na yan, yung lesson planning, you are referring to that, ma'am? But yung first question mo in terms of ALS, anong mangyayari sa kanila? Ang skills or the lessons that they learned during their enrollment doon sa mga ALS programs can be used basically. It's also a big help to our K-12 kasi marami silang napag-aaralan doon na that they could apply after, kung hindi man sila pala rin na makapasa doon sa ANE, yung equivalency examination, to go through college or para babalik sila, ma-streamline sila sa formal education system natin, ma'am. So marami silang pwedeng gawin. Also, they can be employed, self-employed, or employed in any industry na nasa komunidad natin. Yes, ma'am. Samang DJ. Ma'am, meron po ba tayong religion subject? Dahil mukhang naapektuhan na po yung GMRC yung mga bata ngayon. GMRC and religion, magkaiba naman. Meron tayong, kasi kung minsan meron kasing GMRC. Kasi kung may religion, Oo. susunod na yon na maging after the obedient. GMRC, may religion. Kung minsan nawawala na, di ba? Okay. Nawawala na sa respeto kung minsan. Ang pagkakaalam ko, sir, sa private schools meron, Yeah. especially sa mga Catholic schools. But for public schools, wala po tayo. Wala na nga po. Yung values education na yan is embedded sa lahat ng subject areas. So, hindi po siya specific or separate subject. Pero, kasi lahat po, in all subjects, kailangang may values formation sa mga bata. Pero clarification, wala man tayong specific subject on that, but we allow, anong tawag natin, Mami Diggs, doon sa mga Catechism. catechism. Yes. Okay lang There yan, are ma'am, no? schedules na Yun nga. pumupunta doon. Meron. So, meron pa rin. kakasakop na parokya. Pero wala nga lang specific subject. No specific subject. But there are times that they negotiate with the principal, ma'am, as to Yes, schedule, di ba, ma'am? they can. And then, Again, it's the initiative of Oo. the So, principal. If they, hindi pa rin nawawala. Meron pa rin siya. Kasi alam ko yung mga during kasamahan free nila, time, Mami Diggs, meron. provided na hindi ma-shortchange yung mga Yes. time allotment nila For the main subjects. Kasi yung Oo. Paris Press po namin, meron po yung ni-hire na catechist Oo. na pumupunta sa mga Yun. schools. Oo, meron. I know of schools particularly in Tuguegarao City, maraming ganyan. Even in the barrios, ma'am, meron, barrios, meron yes, pa rin yes. active. Marami. As long as there is a Catholic church in an area. At nagpapasalamat tayo sa kanila. Yes, no? oo. They help in the Kasi- values formation of our Yes, children. that 1 hour in a week, malaking bagay na yun. Yes. Ano? Kasi importante yun. But you know, always remember, kasamang TJ, parang ang question mo kasi is parang medyo hindi na maganda yung ugali. There are, kahit naman dadali mo pari sa isang pamilya, kung talaga, may maraming factors na makaka-apekto, the environment and of course the technology now. Oo. Alam mo, in Diba? fact, while conducting itong pros and cons ng K-12, we also are conducting our external and internal Yes, analysis. oo. So nakikita namin na yung environment natin ngayon Oo. would greatly affect
kung ano na yung pag-uugali, character ng ating mga anak. So again, nasa pagtutulungan ng lahat ng sector yon. Okay, so that's it, ang ating napagagandang usapan from K to 12, nasa moral recovery and technology, and of course, the alternative learning system ng ating Department of Education. So, ma'am, for now, marami pa tayong pwedeng pag-usapan, tulad nga ng question ni Madam Lady L. We will reserve that. Oo, kasi malaking discussion din yung methods of teaching, and then siguro by the next time that we will invite Ma'am Tere, and siguro the director, papag-usapan pa natin yan and other updates along the programs that the Department of Education is implementing. For now, ma'am, thank you very much sa inyo pong pagbisita sa Tipon-Tipan sa PIA. Message po natin po sa atin pong mga tagapanood at tagapakinig. Okay. Muli, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito, sir. At hinihingi namin muli ang tulong ng bawat isa sa atin sa pagpapabatid sa ating mga mamamayan, especially sa parents na hindi pa masyadong nakakaintindi sa mga benefits ng K-12 program na ito. Kasi marami pa rin, hindi natin maililingid, na marami pa rin ang magdududa dahil ang iniisip nila additional cost. Oo, sa but sa pakikipagtulungan din ng DOLE, TESDA at saka ng CHED at saka ating local government officials ay sana maihatid natin sa kanila, sa ating lahat, sa ating mga anak at mga magulang ang kagandahang maidudulot sa atin ng K-12 program. Okay. Thank you very much again, ma'am. So, at nagpapasalamat ang ating director at assistant regional director sa pagkakataon na ito. Thank you. Thank you again, madam. At tulad nga ng sabi ni Ma'am Tere, mas maganda na dugtungan natin yung taon ng pag-aaral ng ating mga anak kaysa naman sa makagraduate sila within 14 years pero hindi pala sila tinatanggap dun sa kanilang pag-a-apply, especially if abroad ang pupuntahan nila dahil nga sa dilema na kulang ang ating taon ng pinag-aaralan pagdating sa ibang bansa at maging sa atin na ring bansa. So at least ngayon ay nag-move forward ang ating programa and we do hope for the success of the K-12 program and of course other programs na ini-implement ng ating Department of Education. So thank you very much to Director Attorney Sebastian Tayaban ng ating pong DepEd Region 2. Sa ngalan po ng ating Regional Director sa PIA, Director Purita Eslicas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Timaya Bakay. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.